Ang time under tension ay kusang nangyayari. Ang tinutukoy ko doon sa video na yon is yung gumagawa daw ng talagang sobrang bagal. As in ito, papakita ko sa iyo ha. 1, tas ginaganto nila. Yan, as in. Talagang sobrang bagal. Merong gumagawa ng ganan. Ayun yung tinutukoy ko doon sa video na yon. Kung bakit wag mag-focus ng 100% sa time under tension. Kasi kusa na yung nangyayari. Wag ka rin mag-focus doon sa mind and muscle connection nyo. Hindi kasi namin maramdaman. Kaya kailangan namin pabagali na. Sinakripisyo mo yung mechanical tension para sa mind and muscle connection. Baligtad. Kung meron man akong isasakripisyo doon, pababayaan kong mind and muscle connection, mechanical tension ang pipiliin ko. Ang muscle is para lumaki is kailangan yan ng mechanical tension. Ayun yung mismong survival mechanism ng muscle kaya siya lumalaki. Ngayon, maramdaman mo man yung muscle na yon, yung sinasabi mong kailangan, na-feel mo yung chest mo pag tuwing nagpe-pec deck ka, or kung ano man, maramdaman mo yan or hindi, as long as mayroong mechanical tension at dumadating ang progressive overload, lumalaki yan. Bibigyan kita ng isipin bago matulog. Eto ha, example, umupo ako sa pec deck machine. Itong humerus ko, yan, gumagalaw siya ng ganan. Horizontal adduction ang tawag dyan. Adduction at abduction. Ngayon, bakit to gumagalaw? Anong muscle ang nagpapagalaw dito? Ba't nagagawa ko to? Chest muscle. Maramdaman mo man ang chest mo or hindi mo maramdaman, mag-a-activate at mag-a-activate yan. Dahil yung machine na yon ay ginawa para matarget ang chest. Dahil yun mismo ang function ng chest muscle. Lalo yung pectoralis major. Ayan o, kung hindi nag-a-activate ang chest ko, yan o, kapag ginagawa ko to, kung wala akong chest, hindi yan gagalaw. Diba? Para lang maunawaan mo. Neuromechanical matching. Ang isang muscle ang kailangan yan is activation. Simula sa utak mo, neurons, papunta sa backbone mo at yung backbone mo papunta sa muscle mo. Yung connection ang tawag doon. Hanggat gumagana siya at nabibigatan, mag-a-adapt siya ng mag-a-adapt, lalaki siya sa size at lalakas siya. Kasi yung connection na yon, simula utak mo, papunta doon sa lahat ng fiber mo, ayun yung motor unit recruitment na tinatawag. Pag nag-preacher curl ka, marami sa inyo ay hindi ko nararamdaman ang bicep ko sa preacher curl. Maramdaman mo nga o hindi, ang function ng preacher curl ay elbow flexion. Kaya mo na itataas yung kamay mo is dahil gawa ng bicep mo. So, ibig sabihin, si bicep is gumagana. Malinaw. Wala yun sa mind and muscle connection. Wala yun sa time under tension. Mag-focus ka sa mechanical tension. Gawin mo lang yung normal na speed. Hindi sobrang bilis, hindi sobrang bagal. Ang importante, proper form. Kapag alam mong tumatali-taliwas ka, common sense na yon. Ibig sabihin, mabigat pa sa'yo yung binubuhat mo. Bawasan mo. Ibaba mo yung ego mo. Huwag kang makipagsabayan doon sa nakakita mong grupuhan ng mga high school na bumubuhat ng malakas. Hindi mo pa kaya. Merong mga tao o mas bata pa sa'yo na mas malakas sa'yo, tanggapin mo yung katotohanan, huwag kang mag-ego lifting. Mag-focus ka sa mechanical tension at mag-focus ka sa recovery. Ayan, tuloy-tuloy na, progressive overload. So nakakuha. So yun lang yung gusto kong linawin dun sa video na yon. Hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na, uy, sabi ni Klaus, pangit daw yung time under tension. Paano magiging pangit? Kung saan nga nangyayari, hindi mo mapipigilan. Ang tinutukoy ko is yung talagang gumagawa ng time under tension na talagang sobrang bagal. Voluntary ginagawa. Talagang, tapos itataas ng mabilis, tapos babalik. Sobrang bagal ulit. Ayun yung tinutukoy ko. So malinaw na ha. Pag magpe-perform ka ng isang exercise, gawin mo lang yung normal na speed. Hindi sobrang bilis, hindi sobrang bagal, at dapat proper form. Yung kaya mo lang buhatin. Yun na yun. Sana malinaw. So yun lang muna sa video na to. May follow na lang ako. Maraming salamat.